Nagbabago ang militar ng Australia. Walang masyadong ingay o pagpapansin. Tahimik na inmodernisa ng bansa ang kakayahan ng militar nito. Tinaasan ang paggastos at binago ang tindig sa depensa. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na nagiging pangunahing militar na superpower ang bansang ilalim. Ito ang paliwanag kung paano at bakit ito nangyayari. Matagal nang nakatuon ang depensa ng Australia sa pakikipagtulungan at alyansa. Ang Australia ay nakipagtulungan sa mga bansa tulad ng Estados Unidos at ng nagkakaisang kaharian, pati na rin sa iba pang mahahalagang kaalyado para sa mga peacekeeping mission sa buong mundo. Umasa rin sa parehong kaalyado para sa suporta kung kailangan. Sa madaling salita, hindi talaga matatawag na self-reliant ang Australian Defence Force o Australian Defence Force. Kulang ito sa lakas at lalim na kailangan para hadlangan ang sinumang posibleng mananakop o magpakita ng kapangyarihan sa buong Indo-Pacific na rehiyon. At kahit ika-6 sa pinakamalalaking bansa ang Australia, hindi ito napabilang sa top 20 pinakamalalakas na militar hanggang 2019. Noong 2020, nagbago ang lahat. Habang nagsimulang tumaas at uminit ang tensyon, lalo na sa pagitan ng China na naging mas malaki at mas nakakatakot na presensya kaysa dati, nagpasya ang Australia na panahon na para magbago. Ipinakilala nito ang 2020 Defense Strategic Update, isang dokumento na naglatag ng kumpletong pagbabago sa pulisya ng depensa at inilatag ang isang 10 taong modelo ng pondo na magpapahintulot sa Australia na palakasin ang kanilang militar na hindi pa nagagawa noon. Malinaw ang mga layunin ng update. Kailangan ng Australia na ilipat ang focus nito sa pagpigil at pananakot. Kailangan nitong lubos na paunlarin ang kakayahan ng militar nito upang patunayan sa mundo na kaya nitong ipagtanggol ang sarili nitong mga interes, pag-iwas sa pananakop at panghihina ng loob ng kaaway na gumawa ng aksyon. Naglatag ang update ng malinaw na hakbang para sa Australia, tulad ng pagbuo ng mas mabagsik at mas pinagsama-samang pwersang militar, hindi lang para suportahan ang mga kaalyado, kundi pati na rin para makakilos ng mag-isa. Kailangan din nitong mamuhunan ng mas malaki kaysa dati sa mga makabagong kagamitan, mag-explore ng mga umuusbong na teknolohiya na magpapahintulot dito na makipagsabayan sa lalong nagiging mahalagang larangan ng cyber at drone warfare at palakasin ang mga alyansa nito. Lahat ng iyan ay nangangailangan ng pera. Napakalaking halaga ng pera. Kaya naman, nakita natin ang Australia na gumastos ng record na halaga para sa depensa nitong mga nakaraang taon. At may mga plano pang dagdagan pa ang paggastos nito sa mga susunod na taon. May layunin na umabot sa 100 bilyong Australian dollars pagsapit ng 2000 at 34 na katumbas ng humigit kumulang 23% ng inaasahang gross domestic product ng bansa. Narito kung saan napupunta ang lahat ng perang iyon. Una sa lahat, bawat mahusay na hukbo ay nangangailangan ng mga tangke at bumili ang Australia ng ilan sa pinakamagagaling sa industriya. M1A2 Abrams, pangunahing United States battle tank noong 2022. Naglagay ang pamahalaan ng Australia ng malaking order para sa 75 M1A2 upang palitan ang medyo mas luma nitong set ng M1A1 na binili pa noong 2007. Ngunit hindi naman talaga ito nagamit sa labanan. Bagamat magkakaiba ang opinyon ng mga eksperto, malawakang kinikilala ang M1A2 bilang pinakamahusay na tangke sa buong mundo sa kasalukuyan. Kung titingnan mo man ang firepower, kakayahan sa depensa, electronic systems, or mobility, lumalampas ito sa inaasahan sa bawat mahalagang aspeto. Napatunayan na rin ito sa hindi mabilang na totoong labanan. Dahil dito, ang anumang hukbo na may ganitong tangke ay agad nagiging puwersang dapat seryosohin. At walang duda na ang M1A2 ay makakatulong para hadlangan ang sinumang bansa na magbabalak ng anumang agresibong hakbang laban sa Australia. Pinalakas pa ng Australian Defence Force ang puwersang panlupa sa pagbili ng 200 mahigit Rheinmetall Boxer armored fighting vehicles. Ang Boxer, gawa ng international na consortium, ay modular kaya kaya nitong gampanan ang iba't ibang tungkulin sa labanan. Maaaring gamitin ng Australia ang mga sasakyang ito para sa iba't ibang misyon, tulad ng surveillance at reconnaissance, command at control exercises, joint fires, at maging sa pagkukumpuni at pag-recover ng mga kagamitan sa gitna ng labanan. Sila rin ay napaka-mobile at matibay, handang harapin ang mahirap at hindi inaasahang mga lupain ng Australianong kapaligiran. Isa sa mga pangunahing layunin ng 2020 Defense Strategic Update ay para mapalakas ng Australia ang kakayahan nito sa long-range strike. Well, natupad na rin ang layuning iyon dahil naglaan ang bansa ng $1 bilyon para bumili ng M100 at 42 High Mobility Artillery Rocket System o High Mobility Artillery Rocket System Units. Plano ng Australia magpatakbo ng 40 o higit pang High Mobility Artillery Rocket System Launcher. Nais din nitong magtayo ng sariling pasilidad sa bansa
para makagawa ng mas maraming missiles kung kailangan. Tungkol naman sa mga missiles, tinitingnan din ng Australia na palawakin ang mga opsyon nito kung sakaling kailanganin nitong tamaan ang mga target na daan-daang milya ang layo. Kasabay ng High Mobility Artillery Rocket System, nag-invest din ang Australian Defence Force sa mahigit 200 Tomahawk missiles. Ilan sa mga ito ay kayang maglakbay ng mahigit 1,500 milya para tamaan ang kanilang mga target. Sa katunayan, ito lang ang ikatlong bansa sa mundo, kasunod ng United States at United Kingdom, na nakakuha at nakapagpaputok ng mga misil na ito. At nagbubukas ito ng napakaraming bagong oportunidad sa parehong opensiba at depensibang mga maniobra. Ganoon din ang mga precision-guided weapons na dinedevelop ng Australia, gaya ng RAZR. Dahil dito, ang bansa ay literal na napapalibutan ng karagatan, na may mas mahaba pang baybayin kaysa sa United States at isa sa pinakamahahabang baybayin sa buong mundo. Mahalaga para sa Australia na kaya nitong tamaan ang mga target kahit malayo, kabilang ang daan-daan o libu-libong milya ang distansya. Ang mga missile at precision-guided na mga sandata na ito, kasama ng iba pang mga pamumuhunan at pag-upgrade ng Australia sa kanilang hukbong dagat at kakayahan sa drone warfare, ang nagbibigay sa bansa ng kakayahang iyon. At inilalapit nila ang napakaraming posibleng target sa paningin. Kahit walang balak ang Australia magpasabog ng missile sa ibang bansa, mahalagang alam na kaya nila itong gawin. Bahagi ito ng estratehiya ng pagpigil at pagtanggi na nagpapakita ng kapangyarihan sa Indo-Pasipiko. Paano kung hindi pa rin sapat iyon para mapahanga o matakot ang China at Hilagang Korea? Dinala na rin ng Australia ang kanilang mga puwersang panghimpapawid sa makabagong panahon, namuhunan sa pinaka-advanced na F-35, Lightning ikalawa. Ang F-35 stealth jets ay parang M1A2 Abrams sa mundo ng fighter jets. Karaniwan silang nangunguna sa mga ranggo, pagdating sa lakas, stealth, at pagiging angkop para sa halos anumang uri ng labanan. Kayang umabot ng bilis na Mach 16 or higit pa sa 1,200 milya bawat oras, madaling makaiwas sa mga detection system ng kalaban, at kayang magdala ng iba't ibang internal at external na armas. Walang misyong di kaya ng jet na ito. Sa F-35 at M1A2, naging kinatatakutan ang Australian Defence Force. At kung nagtataka ka kung paano ang kalagayan ng bansa sa dagat, abala rin ang Australia sa isang malaking pagbabago ng kanilang puwersa pandagat. Layunin palakihin ang Royal Australian Navy sa pinakamalaking laki mula ikalawang digmaang pandaigdig. Kapag natapos na, ang fleet ay dapat magkaroon ng 8 nuclear-powered attack submarines, 6 na Hunter-class anti-submarine frigates, 3 Hobart-class air warfare destroyers, 11 general-purpose frigates, 6 na surface vessels na may vertical launch systems, 6 na offshore patrol vessels, at 8 patrol boats na may deadline sa dekada 2040. At habang ang Australia ay bumibili ng malaking dami ng kagamitang militar mula sa ibang mga bansa sa buong mundo, kabilang ang United States, aktibo rin nitong pinapahusay ang sariling kakayahan sa paggawa ng depensa sa loob ng bansa. Dahil para maging tunay na self-reliance sa usaping militar, kailangang kayang gumawa ng isang bansa ng kahit ilan sa sarili nitong mga kagamitan. Hindi pwedeng umasa sa mga kaalyado sa pagbili ng sasakyan at kagamitan, dahil pabago-bago ang presyo at sitwasyon, lalo na sa kaguluhan. Kaya nga, nakita rin natin ang mga lokal na kumpanyang Aussie tulad ng British Aerospace Systems Australia at Electro-Optic Systems na gumagawa ng mga lokal na drone, mga sopistikadong teknolohiya sa optics, at maging mga makabagong smart munitions. Pero ang ilan sa mga ito ay tinitingnan at binibili na rin ng ibang mga bansa. Ito rin ay nagpapakita ng tunay na pagbabago sa pandaigdigang paggastos ng militar ng Australia. Matagal nang itinuturing ang Australia bilang malaking importer ng mga kagamitan at supply sa depensa. Pero unti-unti na rin itong nagiging seryosong exporter. Siyempre, ang mga kagamitan ay isa lang bahagi ng kabuuan. Kailangan din ng bawat militar ng mga tao. Ang mga sundalo ang bumubuhay sa hukbong sandatahan, mga kalalakihan at kababaihan na handang ialay ang kanilang buhay para ipagtanggol ang kanilang bansa. Ito ang bahagi kung saan nahirapan ang Australia sa kasaysayan. Malaki ang bansa pagdating sa laki ng lupain, pero hindi ganoon kalaki ang populasyon nito. Sa katunayan, pagdating sa densidad ng populasyon, ang Australia ay kabilang sa mga bansang may pinakamaliit na bilang ng tao sa mundo. Kahit halos kasing laki ng continental United States ang Australia, mas mababa pa ang populasyon nito kaysa sa estado ng Texas, na may humigit kumulang 27 milyong tao sa kabuuan. Dahil dito, ang Australian Defence Force ay hindi nagkaroon ng maraming tropa, 10,000 miyembro
at reservists lang, hindi daan-daang libo. Nagbago sila ng batas para payagan ang mga dayuhan mula United States, United Kingdom at New Zealand na nakatira sa Australia na sumali sa Australian Defence Force. Pero gaya ng ipinakita ng kasaysayan ng paulit-ulit, ang dami ay malayo sa pagiging tanging mahalagang salik kapag sinusuri ang kabuuang lakas ng isang hukbo. Issue rin ito ng kalidad. Ang isang medyo maliit na puwersa ng mga mahusay na sinanay at mahusay na kagamitan na tropa ay maaaring mapatunayan na higit pa sa katapat ng mas malaking puwersa kung wala ang parehong antas ng kasanayan at dedikasyon sa layunin. Iyan ang isang bagay na nauunawaan ng Australia at bahagi ng dahilan kung bakit ang bansa ay naglalaan din ng mas masinsinang mga pagsasanay upang ihanda ang kanilang mga tropa para sa posibilidad ng digmaan. Makikita natin ito sa paraan ng pagpapalakas ng Australia ng mga kasunduan sa kooperasyon kasama ang mga bansa sa Indo-Pacific tulad ng Pilipinas. Nagtatatag ng isang pinagsamang programang militar kung saan parehong mga Australiano at Pilipinong tauhan ang magsasagawa ng maraming pagsasanay, palitan, at mga aktibidad sa pagsasanay bawat taon. Dapat nitong mapalakas ang diwa ng pagtutulungan sa pagitan ng dalawang bansa habang pinapabuti rin ang mga partikular na kasanayan ng kani-kanilang mga puwersa militar. Pinalawak din ng Australia ang saklaw at bisa ng kanilang kilalang talisman sabre na ehersisyong militar na ginaganap tuwing 2 taon at pinangungunahan ng Australia at Estados Unidos. Ang talisman sabre ay isisinasagawa mula pa noong 2000 at 5 unti-unting lumalawak sa paglipas ng mga taon. At sa mga pinakabagong pagsasagawa nito, mas marami ng kasali ng mga sundalo at mas maraming bansa kaysa dati. Ang talisman sabre 2025 ay nilahukan ng 35,000 sundalo mula sa 19 na bansa at 3 bansa bilang tagamasid, kaya isa ito sa pinakamalaking ehersisyo. Kasama sa kaganapan ang mga tropa na lumahok sa malawak na hanay ng mga pagsasanay, live fire na mga sitwasyon, at pagsubok ng mga kagamitan sa libu-libong milya ng lupa at dagat ng Australia. Isa rin itong kahangahangang panlaban. Ipinapakita nito sa mundo, lalo na sa mga bansang maaring magbanta sa Australia sa hinaharap tulad ng China, na handa ang Australian Defence Force sa anumang maaaring dumating. Isa itong malinaw na pagpapakita ng dedikasyon ng bansa na bumuo ng tunay na makabagong puwersang pandigma para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kahit may pagbabago sa pagsasanay at kagamitan, realistiko pa rin ang Australia sa posisyon nito kumpara sa mga superpower tulad ng United States at China. Alam nito na hindi nito kayang mag-isa at palaging nauunawaan ang kahalagahan at halaga ng pagkakaroon ng matibay at matatag na alyansa sa ibang mga bansa. Iyan ang dahilan kung bakit, bukod sa pagpapabuti ng kanilang mga puwersa at pagiging mas independyente sa maraming paraan, hinangad din ng Australian Defence Force na palakasin at pagtibayin ang ugnayan nito sa mga pangunahing kaalyado, lalo na sa United States at United Kingdom. Noong Setyembre 2021, sumali ito sa Australia, United Kingdom, United States, kasama ang dalawang bansa. Layunin ng partnership na palalimin ang kooperasyon sa depensa, seguridad, at makabagong teknolohiya sa pagitan ng tatlong bansa, na ang pangunahing layunin ay palakasin ang kanilang posisyon at isulong ang kapayapaan at katatagan sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Nakikita rin ito bilang direktang tugon sa lumalaking impluensya at pagiging agresibo ng China sa rehiyong iyon. Dalawang haligi ang Australia, United Kingdom, United States Alliance, at Australia ang pangunahing nakikinabang. Ang unang haligi ay nakatuon sa pagpapadala ng mga submarinong pinapagana ng nuklear sa Australia. Para dito, bumibili ang Australia ng hanggang 5 Virginia-class na submarino mula sa United States na ihahatid sa dekada 2030. Pinagsama ng tatlong bansa ang kanilang talino para gumawa ng submarinong SSSN and Australia, United Kingdom, United States na unang ilalabas ng Australia sa 2041. Pag natapos ang proyekto, ang mga submarino ang pinakamalaking dagdag sa arsenal militar ng Australia. Samantala, ang Pillar 2 ay nakatuon sa magkatuwang na pagbuo at integrasyon ng mga bagong teknolohiya at kakayahan tulad ng artificial intelligence, quantum computing, hypersonic systems, electronic warfare, at cyber defenses. Lahat ito ay tungkol sa paggamit ng mga bago at umuusbong na teknolohiya para mag-innovate at makadiskubre ng mga bagong aplikasyon, sistema at estratehiya. Makakatulong ito sa United States, United Kingdom at Australia na hindi lang makipagkumpetensya, kundi manguna sa susunod na panahon ng digmaan. Hindi lang ito tungkol sa pinakamagarang tangke o malalaking bomba, kundi kung sino ang makakagamit ng lumalakas at lumalawak na kapangyarihan at potensyal ng makabagong teknolohiya para sa kanilang kalamangan. Wala na ang mga luma at lipas na kagamitang militar at ang tila antok na tindig sa depensa na naglarawan sa Australia noong mga nakaraang panahon. Sa halip, narito na ngayon ang isa sa pinakamabilis umunlad na militar sa buong mundo. Makabago, bihasa sa teknolohiya at may pananaw sa hinaharap. Handa na ngayon ang Australian Defence Force hindi lang para sa magkasanib na operasyon kasama ang mga kaalyado nito sa buong mundo, kundi pati na rin sa malayuang pagpapakita ng lakas, pinakabagong cyber warfare at aktibong pakikilahok sa anumang malawakang labanan na maaaring sumiklab sa lalong nagiging magulong rehiyon ng Indo-Pasipiko
o sa labas pa nito. Ang modernisasyon ng militar ng Australia ay malakas na panakot. Isang malinaw at tiyak na mensahe sa China at sa iba pang kalapit na bansa na maaring magbanta o manakot sa aming bansa. Handa kaming ipagtanggol ang aming sarili. Narito kung bakit napakahalaga nito. Hindi na lihim na ang Australia ay isang natatanging bansa, hindi lang dahil sa kakaibang kultura, mga hayop at napaka-diverse na mga tanawin, kundi pati na rin sa laki nito, likas na yaman at heograpya, lokasyon nito sa mundo. Tumutok muna tayo sa huling salik. Ang Australia ay nagsisilbing timog na angkla ng Indo-Pacific. Nasa isang pangunahing lokasyon ito mula sa pananaw ng militar. Sapat na kalayo mula sa mga bansa tulad ng China at Hilagang Korea para hindi maabot ng karamihan sa mga ballistic missile. Malapit pa rin ito para magpakita ng lakas at impluensya sa rehiyon. Kasama ang Timog Silangang Asya. Dahil dito, tinitingnan ng mga pangunahing puwersang militar mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang ang United States ang Australia bilang isang perpektong lugar para magbase. Halimbawa, madalas magpadala ang United States ng mga Marines sa baybaying lungsod ng Darwin sa Northern Territory ng Australia. At ang iba't ibang puwersa ng hukbong dagat ng mga Allied Nations ay regular na tumitigil sa mga pantalan ng Australia para itong safe house para sa mga Allied Nations. Simula para sa susunod na hakbang sa Indo-Pacific at isang mahusay na imbakan para sa mga tulad ng submarino, eroplano, carrier, at iba pang kagamitang militar din. Lahat ng iyon ay ginagawa itong napakahalagang lokasyon para sa mga kaalyado nito. Ngunit, sa kabilang banda, maaari rin itong gawing pangunahing target ng mga kaaway nito. Maaaring ito ang dahilan kung bakit nakikipagtulungan ang Australia sa United States upang palawakin ang mga base at pagandahin ang infrastrukturang militar sa kanluran at hilagang baybayin ng bansa. Naglaan ang United States ng daan-daang milyong dolyar para sa proyektong ito, na nakatuon sa ilang mahahalagang base sa mga lugar tulad ng Learmonth, Sherga at Curtin. Kaya, kung sakaling magkaroon ng seryosong labanan, ang United States at iba pang mga kaalyado rin ay magkakaroon ng kakayahang magpadala ng malaking puwersa upang tumulong sa pagtatanggol ng bansa o magsagawa ng mga opensibong misyon sa mas hilagang bahagi. Mahalaga ito dahil maliit ang populasyon ng Australia pero malawak ang teritoryong dapat ipagtanggol. Malinaw na kahinaan ito, ngunit tinutugunan ng Australian Defence Force ang pagpapalakas ng mga puwersa at infrastruktura nito, lalo na sa kahabaan ng hilagang baybayin, ay mahalagang bahagi ng prosesong iyon. Pero bakit nga ba gugustuhin ng sino man na atakihin ng Australia sa simula pa lang? Diyan pumapasok ang likas na yaman ng bansa. Dahil malaki ang Australia, hindi na nakakagulat na marami itong likas na yaman, lalo na bakal. Isa ito sa may pinakamalaking reserba ng iron ore sa buong mundo, na tinatayang nasa 51 bilyong metriko tonelada na humigit kumulang 30% ng kabuuang supply sa buong mundo. Ang iron ore ay ginagamit sa paggawa ng bakal at ang bakal ay ang buhay ng industriya. Napakaraming industriya ang nangangailangan nito sa malalaking dami para patakbuhin ang kanilang ekonomiya, lalo na ang China, na gumagamit ng iron ore at bakal para sa lahat ng bagay mula sa paggawa ng pampublikong infrastruktura tulad ng mga kalsada at highway hanggang sa mga produktong pangdepensa. Kaya naman ang Beijing ay nag-aangkat ng humigit kumulang 60% ng kanilang iron ore mula sa Australia at labis silang umaasa rito. Kung wala ang tuloy-tuloy na supply ng iron ore na iyon, mapipilitan ang China na bumili nito sa ibang bansa sa mas mataas na presyo o kaya ay paunlarin ang sarili nilang produksyon sa loob ng bansa. Kailangan nilang magtayo ng maraming minahan, malaking puhunan kahit para sa ekonomiyang tulad ng China. Pero hindi lang China ang bansang nangangailangan ng mga likas na yaman mula sa Australia. Madalas lumapit ang United States sa Australia para sa rare earth element na gamit sa high-tech na sandata. Maraming ganitong elemento sa China at nagbanta itong ipagkait ito sa kanluran na posibleng makasama sa industriya ng depensa nila. Australia ay mahalaga laban sa banta ng China dahil sa malaking rare earth reserves nito. Kapag pinagsama ang napaka-epektibong industriya ng pagmimina, maaari itong pumiling kumampi sa United States at mga bansang NATO sa pagbibigay ng mga kinakailangang yaman, ngunit tiyak na magagalit ang China dahil dito. Maaaring gumanti ang Beijing sa iba't ibang paraan. Mula sa muling pagsisimula ng kanilang pabugso-bugsong trade war laban sa Australia hanggang sa pagharang ng mahahalagang ruta ng kalakalan sa dagat o kahit pagsisimula ng aksyong militar. Sa madaling salita, nasa gitna mismo ang Australia ng lumalalang bagong Cold War sa pagitan ng United States at China. At walang duda na tumitindi ang tensyon. Ang China ay bumubuo ng isa sa pinakamalalakas na militar na nakita ng mundo. Tinatipon ang pinakamalaking hukbong dagat sa buong planeta, pati na rin ang pinakamalaking hukbong lupa na may mahigit 2 milyong aktibong sundalo. Tulad ng maraming ibang bansa, gumagastos ito ng rekord na halaga para sa depensa, namumuhunan ng malaki sa lahat mula sa mga tangke hanggang sa mga barkong pandigma at mga umuusbong na teknolohiya.
Ito ang pinakamalaki at pinakaambisyosong pagpapalakas ng militar na nakita sa bahaging ito ng mundo mula pa noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. At dahil dyan, hindi maiiwasang tumaas ang mga pangam. Maaaring papalapit na ang mundo sa bingit ng isa pang malawakang pandaigdigang digmaan na maaaring biglang sumiklab at mas maaga kaysa inaakala ng marami sa atin. Maraming bansa ang hindi talaga handa para sa ganong uri ng labanan. Pero sa pamamagitan ng matalinong pamumuhunan, maagap na paglapit, at buong dedikasyon sa modernisasyon at pagpapalakas ng kanilang militar sa lahat ng pangunahing aspeto, higit pa sa handa ang Australia sa anumang maaring mangyari. Alamin pa kung paano maaring mangyari ang isang posibleng pandaigdigang labanan na kinasasangkutan ng China at United States. Sa aming detalyadong oras-oras na pagsusuri, basahin ang aming pagsusuri kung bakit tila di naiiwasan ang digmaan. Siguraduhin ding mag-subscribe sa aming trusted news channel para sa mas detalyadong mga ulat militar, pagsusuri at balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. At maraming salamat sa panonood.